specifically sa book of Proverbs. Again, Proverbs 3, verses 19 to 20. Ito po ang salita ng Diyos. The Lord, by wisdom, founded the earth. By understanding, He established the heavens. By His knowledge, the deeps broke open, and the clouds dropped down the dew. This is the word of the Lord. Let us receive it into our hearts, worshiping our faithful God. Let us pray. Lord, salamat po sa kalayaan na kami ay muling tumunghay sa iyong salita at aming tanggapin ang iyong maliwanag na pangungusap, pagpapahayag ng iyong dakilang kalooban, at ang aming tanging pag-asa na kay Kristo Jesus lamang masusumpungan. Salamat po na patuloy mo pong pinarana sa amin ang kalayaan na makapagsama-sama, mabasa at marinig ang kapahayagan ng iyong salita. O Diyos, nawa, huwag kaming dumating sa punto ng kapaluluan na amin pong iti-take for granted ang mga bagay na ito. Kaya naman, Panginoon, kalakip namin pasasalamat ay aming dalangin. Panginoon, igawad mo sa amin ang lahat naming kailangan. Ang iyong paggabay, ng karunungan na nagbumula sa iyo. At wala kaming ibang maging tugon, kundi mapagpasalamat na pagsunod sa iyong kalooban dahil ipinagkaloob mo sa amin ang aming pinakamalaki, malawak, malalim at pinakakamanghamanghang kayamanan, at yun ay walang iba kundi si Kristo Jesus. Salamat o Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Ang title po nating sermon ngayong gabi ay Thy Sovereign Wisdom I Adore. Thy Sovereign Wisdom I Adore. Sa previous na exhortation, particularly sa Proverbs 3, verses 13 to 18, na nakarang linggo, ay napalalahanan po kayo sa blessedness ng masumpungan yung wisdom at tanggapin walang iba yung ganap na pagkaunawa. Yung wisdom and understanding from God, yun yung tunay na nagdudulot ng blessedness, o yung sa mas technical term sa Hebrew, yung shalom, na kailan may hindi malalampasan o matutumbasan man ng anumang material na gain sa mundong ito. Yung blessedness na yun, nabanggit ko kanina sa term na shalom, ay yung buhay na characterized by peace. So much so, na sa Proverbs 3 verses 13 to 18, makita natin, it paints the picture of wisdom as the tree of life. Kaya nga, in sum, the writer of the book of Proverbs emphasizes how significant, how valuable, how precious, and how necessary wisdom is to us. And we shall see today, or tonight, or this evening, in verses 19 to 20, perhaps the greatest argument, if I may say, the greatest argument for treasuring, cherishing, seeking, and pursuing wisdom. And ito yun, mga kapatid. God Himself shows how wisdom is of great value to Him. Ang Diyos mismo nagpapakita ng ganung lubos na value ng wisdom sa Kanya. Kaya dito sa Proverbs 3:19 to 20, makita natin God's wisdom, God's understanding, God's knowledge. Paano kinukomunicate sa atin yung katotohanan na ang Diyos nga lubos-lubos yung pagpapahala niya sa wisdom. So, lalong dapat tayo, na Kanyang mga nilikha, na sa tuwi-tuwi na ay sa Kanya lamang umaasa, dumedepende, masumpungan din tayo ayon sa Kanyang biyaya, pahalagahan natin. Huwag nating talikdan, huwag nating ibasura, huwag nating sayangin yung karunungan na siyang kailangan natin mula sa Diyos, na siyang tunay dahilan upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa buhay na ito. Paano ba pinapakita ng Diyos yung Kanyang sovereign wisdom that we ought to adore? Una, mga kapatid, sa verse 19, in creating the world.
At bagamat hindi naman sobrang strict yung division sa verses 19 to 20, but for the sake of the progress ng ating pong exposition, in verse 19, as our first point, in creating the world, in verse 20, for our second point, ay yung wisdom, understanding, and knowledge ng Diyos in caring for the world. So in a nutshell, yun po yung dalawang bahagi natin pong tutunghayan rito. Yung wisdom, kung paano pinapakita ng Diyos yung pagpapahalaga sa wisdom na yun in creating the world, and also in caring for the world where He has placed us all in. So tingnan natin sa verse 19, balikan natin. The Lord by wisdom founded the earth, by understanding He established the heavens. Sa ikli ng talata na ito, ako ay umaasa na ito na yung record ng pinamakaikling sermon ko. Dahil sa totoo naman, itong verses 19 to 20, ang exposition po nito ay sa Proverbs 8. So hindi naman to parang nag-chicken out na, sige tingnan nyo na lang sa Proverbs 8. Pero I don't want to run the risk of preempting in Proverbs 8. But even sa quick glance dito makita natin mga kapatid, kabalintunaan, no? Kapalaluan na wala tayong pagpapahalaga sa wisdom kung ang Diyos mismo pinapakita. How valuable wisdom is to Him. Of course, we're speaking here in the finiteness of our minds, no? Yun nga ang kasangkapan, o yun nga yung pamamaraan ng Diyos. O yun yung pagkakakarakterize sa Diyos in creating the world. Verse 19, the Lord by wisdom founded the earth, by understanding He established the heavens. So maliwanag na ito ay kontra sa maling katuruan o kaisipan ng marami sa sanlibutan na ito na walang Diyos, na siyang may lalang na lahat ng ito. Yung universe is eternal. O kaya naman, nga, meron Diyos. Pero nilikha niya ito out of random things o ano pa man, walang any wisdom or anumang pattern or intention or whatnot. Meron man nilikha pero iniwanan niya ito. You may think of all those false, hindi lang ideologies or religions that we have already been exposed or been educated sa ating pong mga napag-aralan, not only in college but sa ating grade school or high school. Nevertheless, makikita natin, wisdom is very basic to everything. At sa pagkakalikha ng Diyos, pag sinabi nating world ay hindi necessarily yung ano lang, no? Itong planet Earth. No? Ito ay yung speaking of the whole through a part of it. No? Wisdom, understanding, and knowledge. And in fact, bago pa man lalangin ang anumang bagay, yung wisdom ng Diyos ay wisdom ng Diyos na nasa sa Kanya. Kaya nga kung titingnan natin mga kapatid, gaya na aking sinabi, kabalintunaan na tayo masumpungan na wala tayong tamang regard sa kahalagahan ng wisdom, kung malinaw na sa lahat tayo tumingin, sa lahat ng ating tingnan in the created order, sumisigaw, no, yung karunungan ng Diyos sa Kanyang pagkakalikha sa lahat ng bagay. It's not the case na God blindly created the world or the created order nang walang wisdom, walang design, walang purpose, walang telos. Alam natin na lahat ng bagay Kanyang nilikha para sa Kanyang kalulahatian at sa kapakanan ng lahat ng Kanyang hinirang
na mapabilang sa Kanya bilang Kanyang mga anak sa pamamagitan ng Kanyang bugtong anak na si Kristo Jesus. Kaya sabi ko kanina, this may be the record. Hopefully, finally, that it will happen. This is the shortest sermon I hope to preach. Dahil wala na akong ibang maipapaliwanag dito, bukod sa kayo tumingin mismo sa Proverbs 8 na ating patutunguhan din sa darating na panahon. Kahit saan ka pumunta in the created order, imposible na hindi mo makita, marinig, maramdaman yung karunungan ng Diyos kasi yun yung katotohanan. By the wisdom of the Lord, He created His creation. And by His understanding, ito yung gusto ko emphasize, He established the heavens. Ano ibig sabihin nun? Maraming mga bagay na dito sa ating mundo na bagamat hindi naaabot o naaarok ng sukdulan na ating kaisipan, nevertheless, we can rest assured na itong mga bagay na ito ay pinangungunahan ng wisdom ng Diyos. Lalong higit pa on the greater or grander scale. Yun nga lamang pa nagtatakbuhan yung mga bata and hopefully hindi gagana yung gravity as much as it is supposed to be. Hindi sila magkakauntugan. No, nauubos na yung ating stamina at we rally all our nerves in hoping that will not happen. And lilit na mga bata na yan. Compare to the scale of cosmos. Or in contrast with the scale of cosmos, di ba, isipin natin, paano napangyayari na yung mundo ay nasa tamang distansya mula sa araw? At bakit, bagamat yung araw ay malaki, bakit sapat yung size ng araw upang yung buhay dito sa lupa o dito sa mundo ay yung dapat na kalagayan para maging conducive sa life? Ang daming mga bagay na hindi natin kayang maipaliwanag. Not only because we do not have a degree in astronomy or ano pa man, but the finiteness of our minds is not able to comprehend yung scale of cosmos. Pero ating isipin, 2026 na. No? Magpo-41 na ako. Batang-bata. Po-41 na ako, pero it's still vivid in my mind. Walang araw na ako'y nangamba, no? Sisikat ba yung araw o hindi? In childlike faith, I have always believed, and I still am. No? Of course, the sun will rise in the east and set in the west. Sa ating vantage point, no? That's not against yung scientific data pinag-uusapan natin kanina, na it is not the case that the sun revolves around the earth, but that's just how we say or describe what we can observe. Pero walang araw, no? Ang pinangambahan ko nung kung may ulam ba, no? Naalala ko, galing ako nasa Cavite kami, sabi ko kay mama, ano pong ulam? Sabi niya, baka. No? Tapos sabi niya, baka meron. Baka sakaling meron. Pinapangambahan ko, lalo naalala ko ng bata ko, wala kaming almusal, umagang-umaga, wala kaming ibang magawa kundi kumuha ng mga violet ng bulaklak, yun yung sisip-sipin namin. No? Iniisip ko, kaya kainin namin mamayang tanghali o mamayang gabi. Pero never ko iniisip na, sisikat ba yung araw mamaya? O lulubog ito? Walang anumang pagdududa sa ating isip. Bakit? Actually, dapat nga mas alalahanin natin kasi compared doon sa scale natin, at least in this particular level, wala yun compared doon sa scale ng cosmos. Pero bakit makakaasa tayo? Kalalaki ng mga planeta, kalalaki ng mga bituin, kalalaki ng mga black hole, wormhole, ano pa man, no? Kung kayo na-interested sa pag-aralan ng astronomy. Pero bakit? Bakit ang mga ito
ay nananatili sa dapat niyang patunguhan. Kahit mga updated kayo at malaman nyo na the universe keeps on expanding, tinatawag na redshift theory. Gayon pa man, mapangahawakan natin na He established the heavens. Bakit? Kasi yung Diyos na may likha ng langit at lupa. He alone possesses the wisdom and the power to sustain all these things in their proper order. Kaya nga, kung walang ibang pasisimulan kundi yung pinakasimula ng created order, of course, yung creation. In creating the world, God has exhibited His wisdom, His understanding, His knowledge, His power. Kaya nga, sa ating votum, di ba? Sa salitang Latin yung votum, yung ating pinapahayag na our help is in the name of the Lord, the Maker of heaven and earth. Dito sa Proverbs 3 verse 19, wala itong ibang pinatutungkulan kundi ito. The Lord by wisdom founded the earth. Ibig sabihin, He created all things and He established all things in their proper setting by His wisdom, by His knowledge, by His understanding, and by His power. Kaya nga, bagamat kabahagi ng konti, yung verse 20, that brings me to our second and last point. Tingnan natin yung verse 20 where I put there as our point as God's wisdom, knowledge, understanding, and caring for the world. Yung verse 20, tingnan natin. By His knowledge, the deeps broke open. Yung ibang mga commentators, they think na ito yung pertaining dun sa nangyari ng flood, sa panahon ni Noah, the deluge. Kasi nga, may similarity dun sa words as it is written in Hebrew. However, yung by His knowledge, the deeps broke open, it is much clearer that it pertains to the moment when God created the world at kung paanong Kanyang pinalabas yung mga tubig at inihiwalay yung mga anyong lupa upang maiset yung magiging habitation ng mankind. Lalo natin sa day 1, diba? God created light. Sa day 2, He created yung expanse in the sky, yung expanse in the sky, in the sea. Sa day 3, yung kung paano pinulutang ng Diyos o pina-appear yung lupa, no? Dito sa verse 20, by His knowledge the deeps broke open, it pertains dun sa kung ano yung ginawa ng Diyos, kung saan ipinaghiwalay yung mga tubig at yung lupa upang ma-mark yung magiging habitation ng Kanya nilikha. Hindi lamang yung mga animals, but the epitome of His creation, human beings created in the image of God. Pero, sinundan nito sa verse 20 ng tingnan natin, and the clouds dropped down the dew. Sa unang tingin, parang, okay, so pinabagsak ng Diyos yung hamog. Okay. Pero actually, yung binabanggit dito, and the clouds dropped down the dew, it speaks of the rain. So kung sa verse 20, yung tubig mula sa ilalim ng lupa, Kanyang pinalabas, yung tubig mula sa firmament or in the sky, Kanyang ibinuhos, for what? To water the ground. And to water the ground by His power, by His knowledge, by His wisdom and understanding, He has caused the waters from the sky to fall down on earth, on dry ground, to prepare the land for what? For what we shall need for our sustenance and nourishment. Kaya nga, yung wisdom ng Diyos, yung Kanyang understanding and knowledge, hindi lamang Kanyang in-exhibit in creating the world, but also in caring for the world. Not only that He caused all things to happen, but all the things that He has caused to happen, He keeps them all in their proper order. For what purpose? For what purpose? For the sake of caring for us. The epitome of His creation, human beings created in the image of God.
Kaya nga mga kapatid, wala tayong ibang dapat uwian dito kundi Panginoon. No? Gaya ng sinasabi ng psalmist, when I consider the heavens, the stars, the work of your hands, ano sabi ng psalmist? Ano yung kanyang kinahantungan sa kanyang puso't isipan? Ano sabi niya? What is man that you are mindful of him? What is the Son of Man that you care for him? Isipin niyo mga kapatid, by God's wisdom, understanding, and knowledge, He sustains. Doon lang tayo sa ating solar system. No? He sustains all the planets and their proper orbits to revolve around the sun. He does that by His wisdom, power, and understanding. Yung wisdom ng Diyos, yun yung kanyang instrumento in making the earth conducive to life. And the same wisdom is God's instrument in making our lives congruent to Him. Kaya ang surprise of all surprises, matatapos na ako mga kapatid. Ito lamang yung aking uuwian. Huwag tayong masumpungan. Tayong masumpungan sa kapaluluan na iwawalang bahala natin yung value ng wisdom, knowledge, understanding na dapat ngayon yung ating pinipursuit, that we seek after, that we run after. Kasi kung ang Diyos malinaw, pinapakita sa atin how He values wisdom in creating the world, in caring for the world. Who are we? Who are we to exhibit such hubris or pride na para bang akala natin kaya nating sustain ang planet Earth in its proper orbit to revolve around the sun in that proper distance so that we may keep this planet Earth conducive to life. The last time I checked, lahat na dinaanan, global warming, lalamig daw. Papalit-palit, kaya climate change. Lahat na ng debate, gastos, whatnot, pati persecution sa mga hindi, quote-unquote, nakakaunawa ng ating responsibility sa environment. Natin maraming religious and philosophical underpinnings yung mga bagay na yan. No, but when all the smoke settles, one thing remains. Ang Diyos, by His wisdom, He cares, He sustains, He preserves the whole created order. Kaya nga, paano mangyayari na sa tingin natin, sa sarili nating wisdom at hindi doon sa wisdom na nagmumula sa Diyos, masusustain natin yung ating mga sariling buhay? If God, by His wisdom, maintains all that is needed for the order of the creation, God, by His wisdom, maintains also that is needed for the proper order in our lives. Kabalintunaan yung sabi natin na, hindi, Lord, di mo ako naintindihan. Hindi, kaya ko to, Lord, ako muna. Kinonsulta ka ba niya? Kung paano niya sinusustain? Doon tayo sa solar system natin. When was the last time that God consulted you on how planet Venus may stay in its orbit around the sun? Wala. Walang sino man sa atin ditong kinukonsulta ng Diyos. Pero nakalulungkot, tayo na dapat sa tuwi-tuwi na kinukonsulta natin ng Diyos, lumalakad tayo sa kahangalan na sa tingin natin kaya nating pangunahan, pangalagaan, at itagoy yung ating mga buhay ng lihis dun sa karunungan na nagmumula sa Kanya. Tandaan natin, the very second person of the Trinity, in His incarnation. Ano sabi ng Biblia? Luke 2:52. Kung si Kristo Jesus nga mismo the very Son of God, in His incarnation, to fulfill the mission of salvation for us by the grace of God. Ano sabi? And Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man.
Tapos tayo, i-despise natin yung wisdom, i-disregard natin yung wisdom and understanding na sa Diyos lamang masusumpungan. Pilit tayo ng fabricate ng sarili nating source of wisdom only to find ourselves frustrated over and over again, realizing na anuman yung ating gawin, anuman yung tingin natin na pagmamataas sa ating sarili na alam natin to, alam natin yan, no, babalik tayo ng Diyos sa ground zero kung saan ipapaalala sa atin. It is not only foolish but also fatal. It is not only detrimental but actually deadly to rely on your own wisdom, your supposed wisdom, than relying on God's wisdom alone. Perhaps you're asking, Pastor, anong kinalaman yan sa aking buhay? Sa dami ng kaguluhan sa mundong ito, rumors of war and actual wars all around us, napipintong, hindi ko alam kung gano'n nyo na-realize kung ano yung dangers na kinakaharap natin bilang bansa, come 2028. Wala tayong ibang mapangahawakan. Wala tayong ibang magiging sandigan, kundi yung karunungan na mula sa Diyos, na malugod at mayaman niyang ipinagkakalob sa lahat ng siya'y hinahanap sa pamamagitan ng pananampalataya. Yang isa sa pinaka-unwise na gagawin natin ay i-disregard natin yung invitation ng Diyos na siya'y sambahin. Isa sa pinaka-unwise na pwede natin gawin ay i-disregard yung maliwanag na kapahayagan ng kanyang kalooban para sa atin bilang kanyang mga anak sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga mga kapatid, maliwanag na pinapahayag sa atin dito. Ang sino mang nakasusumpong ng karunungan o ng wisdom o understanding and knowledge ng Diyos, ayon sa biyaya niya at sa pananampalataya lamang, yun yung tunay na blessed, yun yung tunay na happy. Di ba sabi ng isang politiko, gusto ko happy ka. Tama yun. Pero saan mo mahahanap yung tunay na happiness? Saan yung tunay na blessedness? Not in our minds and hearts left to our own, left to our sinfulness as perpetual factory of idols. True blessedness, true happiness can only be found in God, in the wisdom that He provides for us. And who is the wisdom of God after all? Our Lord and Savior, Jesus Christ. O aking mga kapamanampalataya who happen to be my fellow Filipinos. Sa mga darating na araw, darating na taon, sa mga napipintong mga matitinding conflicts na harapin natin bilang bansa, kalunos-lunos ang kalagayan ng sino mang masusumpungan na pilit na pinapahalagahan yung mga kapalaloan sa mundo nito at tinatalikuran yung karunungan na nagbumula sa Diyos na siyang tanging dahilan para tayo magkaroon ng tunay na kasiyahan, kapayapaan at kapanatagan. Mga minamahal na mga kapatid, let me close in this way. Kung ang Diyos nga, pinapakita niyo yung value ng kanyang wisdom in the way He has created all things and in the way that He continues to care for all things, including you, including me, including the minute details in your life. Hindi ba't nararapat lamang na maging tugon natin ay buong pagpapakumbaba, tayo tumawag sa ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo at ating isangguni o isuko yung ating mga puso, Panginoon, huwag nawako sa sariling katalinuhan o karunungan magtiwala, kundi sa iyo lamang sapagkat yun ang tunay na daan upang ako ay tunay na makaranas ng kapayapaan, kasiyahan, kagalakan na hindi matutumbasan ng namang bagay sa mundo na ito. Huwag nating i-adore. Huwag nating i-adore
yung worldly wisdom, futile wisdom, temporal na benefits ng mga bagay sa ephemeral na mundo na ito. Sa halip, yung i-cherish natin. Yung sovereign wisdom ng Diyos na time and again pinapakita sa atin, He will never disappoint us. He will never disappoint us. As we face a new week sa madilim, magulo at makasalanan sa libutan na ito, mahalaga maging paghahanda natin. Paano ba natin pinapahalagahan yung karunungan na sa Diyos lamang masusumpungan? Open the Word. Read the Word. Cherish the Word. Memorize the Word. Speak the Word. Ano ba maging dalangin natin? No? May your Word be hidden in my heart that I may not sin against you. Let the Word of God be hidden in our hearts that we may not sin against Him. After all, sino ba yung napapahamak when we despise the wisdom of God? Tayo rin, mga minamahal na mga kapatid. No? Kaya malimit natin sinasabi, today if you hear His voice, do not harden your hearts. Do not harden your hearts. Do not let your hearts be calloused with the false wisdom of the world, but rather, let our hearts and our minds be refreshed with the wisdom that comes from God. After all, our God is not stingy. No, far from being prosperity gospel preacher here, hindi maramot, no, hindi kuripot ang Diyos sa pagkakalob ng wisdom. Hindi ba? Walang anumang pagkakataon sa buhay natin masasabi natin, humingi naman ako ng wisdom sa Diyos, pero di niya ako binigyan. Wala. Maliwanag ang sinasabi ng Panginoon. If any of you lack wisdom, ba? James 1:5. Sino man ang nangangailangan ng wisdom, lumapit sa Diyos at ito ipagkakaloob niya. Nang sa gayon, tayo mamuhay, lumakad, hindi na naayon sa mundong ito, kundi sa kaparaanang magpapakita ng mapagpasalamat na pagsunod sa Diyos na nagmamahal sa atin, sa Diyos na nagtataguyod sa atin. Not in the abstraction of things, but in that concrete and clear expression of His love for us. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Do you want peace? Do you want stability? Do you want stillness in your heart? Do you want to know how to deal with all the folly, and with all the, as they say, the hula balloon around us? Seek God's wisdom. He generously provides wisdom to all who ask God for wisdom. At wala tayong ibang hahanapin pang katibayan, kundi ang ating Panginoon na si Kristo Jesus, the wisdom of God, who has given us yung pinakamainam na halimbawa ng pagpapahalaga ng karunungan ng Diyos, pagpapasakop sa karunungan ng Diyos. So much so, sabi natin, Panginoon, if it be possible, let this cup pass from me, but not my will, but your will be done. Mga minamahal na mga kapatid, for the last time, value wisdom. See wisdom as it is. Wala tayong ibang mapangahawakan kundi yung karunungan nagbumula sa Diyos na pinagkakalob sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Lahat ito ay ating idulog na may buong pagtitiwala sa ating Panginoon. Nawa, pagyamanin ng Diyos ang kanyang karunungan sa atin nang sa gayon, we may wisely walk sa path na ibinigay ng Diyos sa atin hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Tayo manalangin. Aming Diyos,